Ang anak kong babae ay tumawag sa akin ng alas negatibo, isa ng madaling araw. Tay, buksan mo ako. Ang lamig sa labas. Sabi niya na nanginginig ang boses. Wala namang kakaiba yon kung hindi lang 4 na taon nang patay si Maria Clara. Natulala ako sa tapat ng pinto habang patuloy na umuuga ang cellphone sa dilim. At bago ako magpatuloy, may hinihiling ako sa iyo. Kung nakikinig ka nitong kwentong ito sa cellphone mo, I like mo to at mag-subscribe. Samahan mo ako hanggang dulo at sabihin mo sa comment section kung saang lungsod ka nakikinig para malaman ko hanggang saan umabot ang sasabihin ko. Kasi nagsimula ang lahat noong gabing iyon nang tumunog ang telepono sa bahay ng eksaktong alas negatibo, isa ng madaling araw ayon sa lumang orasan sa dingding, at winasak ang katahimikan sa kanyang nag-iisang kalampay. 68 anyos na ako noon at sa edad na yon. Nagigising ka sa gabi para umihilang, hindi dahil may tumatawag. Nagmulat ako ng mata habang malakas na kalabog ang dibdib ko. Madilim ang kwarto. Ang ilaw lang ng lampshade sa bedside table ang gumuguhit ng anino sa mga dingding at sa labas. Umulan ambon. Naririnig ang mahinang patak ng tubig sa bubong na yero. Inabot ko ang kamay, hinanap ang salamin ko sa ibabaw ng mesita, at dahan-dahang bumangon habang nagrereklamo ang mga tuhod ko. Tumunog ulit ang telepono, lalong bumibilis, parang naubusan na ng pasensya ang nasa kabilang linya. Paparating na, bulong ko ng walang tunog habang tinatahak ang pasilyo patungong sala. Mag-isa sa bahay na sobrang laki na simula nang mamatay ang asawa kong si Marta 5 taon na ang nakaraan, at ang anak kong si Maria Clara, 4 na taon na. Inabot ko ang puting receiver na nakasabit sa dingding sa tabi ng T. Huminto ang tunog 1 segundo bago ko mahawakan at noong akala ko, makahinga na ako ng maluwag. Tumunog ulit ng matindi, dikit na dikit sa tainga ko. Naramdaman ko ang pagyanig ng mga daliri ko. Binuhat ko. Hello. Pause ang boses ko. Ilang segundo lang ang narinig ko ay ang malayong ulan. Parang nakakabit ang telepono sa langit mismo. Tapos, mahina, nagsalita ang isang babae. Tay, nilalamig ako. Ang malambot na boses na yon, may kaunting panginginig sa dulo ng mga salita, ay ang mismong boses na dating tumatawag sa akin mula sa kusina. Tay, boses ni Maria Clara. Naramdaman ko ang lamig na bumaba sa batok ko. Sino to? Tanong ko habang pinipilit na maging kalmado. Sino ka? Tay, ako to. Bulong niya. Tay, buksan mo ako sa pinto. Lamig sa labas, natigilan ang mga binti ko. Akala ko panaginip lang, masamang biro, o katibayan na tuluyan na akong nababaliw. Gaya ng kinatatakot ko minsan sa sarili kong dasal. Huwag mo akong biruin yan. Sabi ko ng dahan-dahan habang pinipilit na patigasin ang boses. 4 na taon nang patay ang anak ko. Sa kabilang linya ay malalim na paghinga. Pigil na pigil. Tapos sinabi niya ang isang pariralang pumutol sa lahat ng alaala ko. Tay, kapag natatakot tayo sa dilim, binubuksan natin ang ilaw sa loob ng puso. Natigil ang mundo. Ang pariralang iyon ay kami lang dalawa ni Maria Clara ang nakakaalam. Noong isang gabi na nawalan ng kuryente at umiyak siya sa dilim habang maliit pa siya. Mula noon, tuwing natatakot siya, ulit-ulit ko yon. Hindi ko sinabi kahit kanino. Hindi ko isinulat kahit saan. Ano, sino ka talaga? Halos hindi na lumalabas ang boses ko. Tay, ako si Maria Clara. Sagot niya nang may katiyakan na masakit pakinggan. Nilalamig ako, please, buksan mo ako. Tumingin ako sa pintuan. Mula sa sala, kita ko ang anino ng frame ng may endure. Parang may humihila sa akin doon. Nagsimula nang gumalaw ang mga paa ko ng kusa. Nakadikit pa rin ang receiver sa tainga. Kung ikaw talaga si Maria Clara, bulong ko. Sabi mo sa akin kung anong kulay ang unang payong mo. May maikling katahimikan at walang pag-aalangan na sumagot siya. Asshole. Nawala bigla ang hangin ko. Maliit na payong na asul na binili ko sa palengke ng Divisoria. Noong babalik kami, nabasa kaming pareho, kasi nakalimutan mong magdala ng payong. Nagalit ka sa sarili mo, pero tumawa ako ng tumawa. Muntik nang mahulog ang telepono sa akin. Ang alaala na yon ay sobrang detalyado. Hindi ko sinabi kahit kanino. Nakarating ako sa pinto. Ang ilaw sa sala ay halos hindi umaabot sa kahoy, habang nakapatay ang ilaw sa beranda. Inilagay ko ang kamay ko sa door knob. Nasaan ka ngayon? Tanong ko ng mahina. Dito sa harap ng bahay, sagot niya. At ang boses niya, parang nanggaling sa 2 lugar ng sabay. Mula sa receiver at mahina rin mula sa kabilang side ng pinto. Please, buksan mo ako. Hindi ko na kaya ang lamig. Dahan-dahan kong binaba ang telepono at iniwan sa ibabaw ng mesa. Bumibilat ang sentido ko. Yumuko ako at sumilip sa mirilla. Nakita ko siya. Si Maria Clara,
Nakatayo sa ilalim ng mahinang ulan, basa na basa, itim na buhok na nakapusod lang ng basta-basta, gray na jacket na madalas niyang suot na nakadikit na sa katawan. Maputla ang mukha pero yon na yon ang mukha na kabisado ko. Ang mukha na tinitingnan ko araw-araw sa litrato, sa panaginip, at sa lapida sa sementeryo. Itinaas niya ang ulo diretso sa mirila. Parang alam niyang tinitingnan ko. Nagkatinginan kami sa maliit na bilog na salamin. Ngumiti siya ng manipis. Ang ngiti niya noon na ginagamit kapag kinakalmado niya ako noong bata pa siya. Nakita ko siyang bumigkas ng walang tunog. Tay, kahit hindi ko narinig, alam ko ang sinasabi niya. Tay, nandoon pa rin ba ang sulat ko sa likod ng litrato ng kasal niyo? Umatras ako ng isang hakbang at nabangga ang dingding. Ang sulat. Maliit na note na isinulat niya noong elementarya at itinago sa likod ng frame ng litrato ng kasal namin ni Marta. Kami lang dalawa ang nakakaalam noon. Walang ibang makakaalam ng detalye na yon. Humanap ako ng mahahawakan. Hinihingal ako, masikip ang dibdib. Sa labas, ang figura, anuman yon, ay mahinang kumatok sa pinto sa parehong ritmo na ginagamit niya noon kapag late siyang umuwi at natatakot mapagalitan. Tok, tok, tok. Tay, buksan mo ako, please. Parang dumadaan sa kahoy ang boses. Tumatagaktak ang luha ko sa pisngi. Naghalo ang lungkot at takot sa isang buhol. Aano possible na ang anak kong inilibing ko, 4 na taon na ang nakalipas ay nasa beranda ko ngayon. Natulala ako ng ilang segundo na parang walang hanggan, at sa huli ginawa ko lang ang tanging naisip ko. Piniti ko ang susi, kumalansing ang pinto at binuksan ko ng kaunti. Sa kabilang side ay malamig at basa na hangin lang ng gabi. Pinigilan ko ang hininga sa maliit na siwang. Pumasok ang hangin na amoy basa na lupa. Walang tao. Wala si Maria Clara, wala sino man. Madilim lang na bakuran, mahinang ulan ambon at ang mga dahon ng mangga sa harap na dahan-dahang gumagalaw. Maria Clara, bulong ko. Walang sumagot. Walang katok ulit. Tumahimik na ang telepono sa mesa. Isinara ko ulit ang pinto nang nanginginig ang kamay. Dobleng ikinandado. Parang may iwan ko ang takot sa labas. Parang nasusunog ang dibdib ko. Sumandal ako sa pinto habang hinahabol ang hininga. Baka panaginip lang, sabi ko sa sarili. Baka gising ako, pero nasa bangungot pa rin ang isip ko. Bumalik ako sa kwarto. Patuloy na tumitiktak ang oasan. Bawat segundo mas malakas kaysa dati. Naupo ako sa gilid ng kama, nakaon ang ilaw, nakatingin ng walang nakikita sa aparador. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog sa sobrang pagod. Kinaumagahan, sinag ng araw na dumadaan sa kurtina ang sumakit sa mata ko. Mabigat ang ulo. Masakit ang lig at may kakaibang pakiramdam. Halo ng pagod at nerbiyos. Sandali akong naniniwalang panaginip lang ang lahat hanggang binuksan ko ang pinto sa kalsada. Nang pinindot ko ang susi, pumasok ang malamig na hangin ng umaga na amoy basa na lupa at nalalabing ulan. Bumaba ang tingin ko sa sahig ng beranda. May mga basa na bakas ng paa sa tiles, maliit na paa, walang tsinelas. Parang matagal na nakatayo roon ang isang tao na nanginginig sa lamig. Hinawakan ko ng mahigpit ang frame para hindi mahulog. Parang sasabog ulit ang dibdib ko. Medyo humahaba ang bakas papunta sa gete at nawawala kung saan tuyo na ang sahig. Sa doorknob, may malabong marka ng basa na kamay na nagpadilim sa kahoy. Nilunok ko ang laway. Kung panaginip lang lahat, bakit may bakas? Andres, matulog ka na nga, sabi ko ng malakas sa sarili. Gamit ang pangalan ko gaya ng ginagawa ni nanay kapag pinapagalitan ako. Matanda ka na. Sobra kang nag-isip, huwag maniwala sa lahat ng nakikita mo. Pero gayon pa man, hindi pa rin mawala ang lamig sa batok ko. Bandang 9:00, tumunog ang gate. Nagulat ako at sumilip sa bintana. Si Mang Rogelio, kapitbahay ko, nakapajama pa rin at nakasuot ng medyas sa baywang at nakasintido ang sombrero. Kasama si Aling Teresa na may hawak na plastik ng saging. Lumabas ako sa beranda habang pinipilit ngumiti. Magandang umaga, Mang Rogelio. Aling Teresa, bati ko. Magandang umaga, Andres, sagot niya. Okay lang ba? Kahapon nakita ko nakabukas ang ilaw ng salamo ng 1:00. May nangyari ba? Sabi ko nakalimutan ko lang patayin. Wala lang daw. Nahihirapan lang daw akong matulog. Huwag masyadong mag-isip. Payo ni Mang Rogelio. Sa edad natin, kapag binigyan mo ng laban ang utak mo, magkakasakit ka talaga. May dala akong saging galing bayan. Inabot niya ang plastik at nagpasalamat ako at pinapasok sila saglit. Kahit paulit-ulit kong tingnan ang mga bakas sa beranda na unti-unti nang nawawala sa araw. Naupo kami sa sala sa upuang kawayan. Pero hindi ko na napigilan ang sarili.
Tinitigan ako ni Aling Teresa. Andres, bakit maputla ka? Tanong niya. May nangyari ba? Nagdalawang isip ako, pero bigla na lang nagsalita. Hindi ko sinabi lahat, pero marami. Ang tawag ng alas negatibo isa, ang boses na kamukha ni Maria Clara, ang katok sa pinto. Siguro sobrang lakas ng panaginip kaya nadala sa gising. Sabi ni Mang Rogelio para pakalmahin ako. Minsan ganon din sa akin. Nanaginip akong buhay pananay ko. Pagkagising ko naamoy ko pa rin siya sa unan. Nostalhiya lang yan. Tumango si Aling Teresa. Magdasal ka, Andres, payo niya. Humingi ka sa Diyos ng katahimikan at kung kailangan, pumunta ka sa psychologist para makapaglabas. Makabubuti sa iyo ang magsalita. Ngumiti ako. Kahit sa loob-loob ko, hindi ako totally kumbinsido. Nagpaalam kaming magiliw at nang maisara ulit ang gate. Bumalik ang katahimikan sa bahay. Nawala na rin ng tuluyan ang mga bakas sa beranda. Tuyo na, parang natunaw ang gabi. Tanghali dumating si Julian, manugang ko. Ang puti niyang kotse ay huminto sa harap. Bumaba siya na naka-light blue na polo na perpektong planta. Pantalon na pang opisina at laging nakasampas na briefcase. Buhok na nakasuksok sa likod. Mukhang kalmado, mabait, sobrang perpekto. Magandang hapon, tatay. Sabi niya habang nakipagkamay. Pasensya na po kung biglaan. May pasyente na nag-cancel kaya napadaan ako. Pinapasok ko siya. Puno ng mahinang pabango ang sala. Sa dingding, nakatingin sa amin ang litrato ng kasal nina Maria Clara at Julian. Siya nakangiti. Siya nakapatong ang kamay sa balikat niya. Sabi ni Mang Rogelio, hindi ka na raw natutulog. Sabi niya habang naupo sa harap ko. Ano bang nangyari? Nagdalawang isip ako pero kinwento ko rin. Mas detalyado. Ang lihim na parirala, ang nakita ko sa pinto. Halos hindi nagbago ang mukha ni Julian. Minsan tumatango lang siya na parang nag-anote sa hangin. Masakit pa rin po kayo. Sabi niya sa wakas sa boses na ginagamit niya sa kapag nag-i-interview siya bilang psychologist. Normal lang po yan. Maraming kaya gawin ng utak kapag namimiss at may guilt. Hindi po ako nagkakaroon ng hallucination. Julian, bulong ko. Nandoon to talaga ang mga bakas. Baka kapitbahay o bata na nagdaan na walang tsinelas, sagot niya. Pero tungkol sa tawag, sa opinyon ko po, halo lang ng alaala na biglang lumabas at sobrang close niyo po ni Maria Clara at biglaan ang pagkamatay niya. Hindi pa po kayo tapos makipag-ayos sa guilt niyo. Tiningnan ko siya nang hindi alam kung magagalit o may intindihan. Tingnan niyo po, tatay, patuloy niya. Kaya ko po kayong tulungan, hindi bilang manugang, kundi bilang psychologist. Pumunta po kayo sa klinik. Mag-usap po tayo ng mahinong. Hindi naman po ibig sabihin nun baliw kayo. Ibig sabihin lang hindi nyo kailangang buhatin mag-isa ito. Ayokong punuin ako ng gamot. Mabilis kong sagot. Ngumiti siya. Magsisimula lang po tayo sa usapan. Kung sakali, ipapakilala ko po kayo sa psychiatrist na nirerespeto ko. Pero isang hakbang lang muna. May kinuha siyang notebook at nagsulat. Bukas alas negatibo 3 po. Hintay ko kayo. Na-reserve ko na po ang oras. Tumango ako kahit pa para lang sa forma. Pagkatapos ng kaunting tsikahan tungkol sa walang kwentang bagay, nagpaalam siya. Bago lumabas, hinaplos niya ang frame ng litrato ni Maria Clara. Miss na miss ko rin po siya katulad nyo. Bulong niya. Ako rin, nasabi ko. Nang isinara niya ang pinto, napuno ng mabigat na katahimikan ng bahay. Ang katahimikan na iniiwan ng taong mukhang mabait, pero parang dinadala ang hangin. Para maaliw ang sarili, nagsimula akong ayusin ang bookshelf sa sala. Matagal ko nang hindi nilinis ng seryoso. May ilang lumang libro ang kinuha ko. Bigla na lang may isang tambak na nagliyab at may nahulog mula sa pinakadulo. Isang sobre na cream, medyo madilaw na. Parang tumalon ang puso ko. Agad kong nakilala ang sulat kamay sa harapan. Para kay tatay, huwag ka munang magalit hanggat hindi mo nababasa. Sulat kamay ni Maria Clara. Nanginginig ang kamay ko nang binuksan ko. May isang papel na nakadikit. Petsa 2 linggo bago ang aksidente. Ang pahilig na sulat ng anak ko ang pumuno sa pahina. Nagsimula ng ganito. Tatay, hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. Natatakot akong magalit ka, pero mas natatakot akong manahimik na lang. Nilunok ko ang laway at nagpatuloy. Kinasal si Maria Clara na naniwala siyang niloloko siya ni Julian. Masyadong malapit sa isang pasyente. Babae na madalas pumunta sa klinik. Sabi niya late siya umuwi. Minsan nagsisinungaling tungkol sa oras. Kapag tinatanong niya galit siya at sinasabing ay siya. Selosang-selosa, paranoid. Natatakot ako, tatay, sulat niya. Lalo niya akong kinokontrol. Ayaw niyang madalas akong pumunta sa'yo. Sabi niya ikaw daw ang nagpapahina sa akin. Ginagawa mo akong dependent.
Ayaw niyang magtrabaho ako sa labas. Sapat na raw ang bahay. Kung may mangyari man sa akin balang araw, please, huwag kang maniwala sa lahat ng sasabihin ni Julian. Tatay, isinara ko ang sulat ng nanginginig ang kamay. Parang lumiit ang mundo sa paligid ko. Masakit huminga. Parang bumuhos ang guilt sa akin. Palagi kong pinaniwalaan si Julian. Matulungin, magalang, handang ihatid ako sa hospital. Lagi kong iniisip na masyadong sensitive lang si Maria Clara. Masyadong selosa at ang anak ko pala ay nag-iwan ng senyales na hindi ko nakita kasi hindi ko kailanman inilipat ang mga librong yon. Tiningnan ko ang litrato ng kasal nila. Ang ngiti niya na dating akala ko ay pag-ibig. Bigla na lang naging ibang bagay. Umingay ang cellphone sa mesa. Message from Julian. Tatay, bukas alas -3. Huwag niyong kalimutan. Hintay ko po kayo sa klinik. Matagal kong tiningnan ang screen. Nasa isip ko ang boses ni Maria Clara sa sulat at ang boses na madaling araw na nagsasabi, huwag kang maniwala kay Julian. Sobrang dami ng pagkakataon para tawaging coincidence. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Maria Clara, naramdaman ko talagang may hindi tama at hindi ko na kaya magkunwaring bulag. Hindi ako mapakali sa bahay. Parang may nagsisigaw sa utak ko ng mga sinulat ng anak ko. Kung may mangyari man sa akin, huwag kang maniwala sa lahat ng sasabihin ni Julian. Noong hapon na yon, nagpunta ako sa sementeryo. Maulap ang langit sa Quezon City, pero hindi umuulan. Malamig ang hangin sa taas. Sumakay ako ng bus at naglakad sa mga hilera ng Nitso hanggang sa kay Maria Clara. Malapit sa puno ng kalachochi. Tumayo ako sa harap ng lapida. Nakalagay pa rin ang pangalan niya ng malinaw. Sa ilalim ang petsa ng kapanganakan at kamatayan na parang punyal pa rin tuwing titingnan. Maria Clara, bulong ko, kung galit ka pa rin sa akin, may karapatan ka, pero huwag mo naman akong ganyanin ng ganito. Yumuko ako para ayusin ang plastik na bulaklak na kupas na sa maliit na florera. Tapos nakita ko sa paanan ng Nitso, isang maliit na manika, luma. May damit pula na kupas na. Agad kong nakilala. Iyon ang manika ni Maria Clara noong bata pa siya. Sinasabi niyang kailangang manatili sa bahay namin dahil ligtas daw doon. Simula nang mamatay siya, itinago ko sa kahon ng alaala sa aparador. Hindi ko kailanman dinala sa sementeryo. Parang sinara ang lalamunan ko. Impossible, bulong ko. Mabilis akong umuwi. Pagpasok ko pa lang, diretso ako sa aparador sa kwarto. Binaba ko ang plastic box kung saan ko itinatabi ang mga gamit ni Maria Clara. Damit baby, report card, birthday card. Kinalikot ko lahat. Wala na ang manika na pula. Bumagsak ako sa sahig na parang tuhod kong walang lakas. Hinihingal. Kung hindi ako ang naglabas, sino? Si Julian hindi interesado sa mga ganon. Iba walang access o si Maria Clara talaga. Ang nagsasabi sa telepono na nakulong siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Malakas na kalabog sa pinto ang nagpagulat sa akin. Tito Andres, tawag ng batang lalaki. Ako po, si Metio. Naalala ko bigla. May pangako siya na kapag may trabaho siya malapit, dadalaw siya. Binuksan ko. Pamangkin ko. Anak ng kapatid kong lalaki. Denim jacket. Itim na backpack. Medyo magulo ang buhok. Kamukhang-kamukha niya ang tatay niya noong kabataan. Tito. Ngumiti siya. Pasensya na po kung biglaan. May ginagawa po akong coverage sa radyo, malapit dito, kaya napadaan ako. Pinapasok ko siya sa sala. Iniwan niya ang bag at naupo. Diretso ang tingin niya sa litrato ni Maria Clara sa dingding. Grabe pa rin po tingnan siya, sabi niya. Parang kahapon lang tinuturuan niya akong gumawa ng sumari sa school. Ngiti lang ako ng tipid. Kamukha mo talaga tatay mo, sabi ko. Tumawa siya ng mahina. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, kinwento ko rin ang lahat. Ang tawag alas -1, boses ni Maria Clara, bakas ng paa, manika, sulat. Seryoso ang mukha ni Mateo. Tito, sabi niya ng mahina. Parang mga kaso po na kinukwento ko sa podcast. Mga aksidente na mukhang normal, pero may nakakatago sa ilalim. Talaga bang aksidente lang ang nangyari kay Maria Clara? Tanong ko. Mag-iingat po tayo, sagot niya. Ayokong magbintang basta. Pero malinaw na malinaw ang sulat. Pinaghihinalaan niya ang pangloloko. Control at manipulation. Red flag po yan. At psychologist pa si Julian, mabait, edukado, matulungin, sabi ko pa rin out of habit. Kaya nga po psychologist, tito, putol niya. Alam niya kung paano kontrolin ang isip ng iba. Alam niya kung ano ang sasabihin para maniwala lahat sa kanya. Huminga ako ng malalim. So anong gagawin ko? May hawak ka pa po ba niyang folder ng aksidente? Clipping, police report, pictures.
Tumango ako. Pumasok ako sa kwarto at bumalik na may brown na folder na nakatago sa drawer. Photocopy ng balita, police report, pictures na kinaiyakan ko palagi. Inilatag ni Mateo sa mesa. Mabilis ang mata niya. Tingnan niyo po to. Turo niya sa isang balita. Sabi dito may kakaibang skid marks sa scene at hindi nag-deploy ang airbag dapat. Noong panahon na yon binasa ko, pero hindi ko naintindihan. Sabi lang ng pulis, possible system failure, tapos yon na. Pero sa mga kaso na naimbestiga ko, sadyang pinapatay ang airbag kapag gusto nilang magmukhang aksidente ang pagpatay. Nanginig ang balahibo ko. Kaya mo bang gawin yon ni Julian? Bulong ko. Hindi ko sinabi yon, sagot niya. Sabi ko lang hindi natin pwedeng i-rule out. Kapag may pangloloko, kontrol, kapangyarihan at pera, may motive. Tiningnan ko ang black and white na litrato ng kotse ni Maria Clara. Basag na basag sa gilid ng kalsada. Sunog sa isang side. Sumuka ako sa loob. Tulungan mo akong alamin. Tanong ko ng mahina. Siyempre po, sagot niya ng matatag. Higit pa sa kaso, para kay Maria Clara at para sa'yo ito. Noong hapon na yon nagsimula siyang tumawag sa contacts niya. Kaibigan sa media, dating kaklase sa pulis. Naghanap din siya ng lumang balita sa laptop niya. Nandito, turo niya sa screen. Plano sanang mag-follow up ng pulis, pero walang nagdemanda ang pamilya at tinanggap ng asawa ang report. Tapos yun na. Naalala ko noong mga araw na yon. Sobrang wasak ako para mag-isip. Si Julian ang umayos ng lahat. Ako lang pumipirma. Lumubog na ang araw nang umalis si Mateo. Nangako na babalik siya may dala pang info. Kung may mangyari po, tawagan niyo ako. Huwag kayong mag-isa, sabi niya bago sumakay sa motor. Bumalik ang katahimikan sa bahay. Hindi na lang lungkot ang nararamdaman ko. May galit na sumusunog sa loob ko kay Julian, sa sarili ko, sa lahat ng naniwala sa simple aksidente. Noong gabing iyon imposible akong makatulog. Gulong-gulong ako sa kama habang iniisip ang sementeryo. Manika, sulat, preno, airbag. Tiningnan ko ang oasan. 12:58 minuto. 2 minuto na lang bago mag-alas negatibo, 1. Mas malakas ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang lumang telepono sa sala mula sa madilim na pasilyo. Kahapon parang sigaw ang tunog niya. Impossible, bulong ko. Hindi na maulit. Tumunog ang oasan ng alas negatibo, 1. Kasabay noon, nagsimulang tumunog ulit ang telepono. Muntik akong matumba sa takot. Malamig ang kamay ko, pero pinilit kong maglakad ng mabilis sa pasilyo. Hinihingal. Binuhat ko bago pa mag-second ring. Hello, Tay. Boses ulit ni Maria Clara, mas mababa, mas paos, parang galing sa malayo. Bakit mo ginagawa to sa akin? Tanong ko ng puno ng luha ang mata. Kung ikaw talaga si Maria Clara, bakit hindi ka lumitaw noong muntik na akong mabaliw 4 na taon na ang nakaraan? Bakit ngayon lang? Narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Pasensya na, Tay, sabi niya. Nakulong ako. Hindi ako makabalik. Nakulong. Saan? Sa pagitan ng buhay at kamatayan. Parang normal lang na sabihin. Hindi ako makalayas kasi may hindi pa natatapos. May humahawak sa akin. Sino? Tanong ko kahit alam ko na ang pangalan. May ilang segundo katahimikan at halos bulong na sabi niya. Huwag kang maniwala kay Julian. Natulala ako. Parang lumiit ang sala. Kung talagang ikaw si Maria Clara, bigyan mo ako ng pruweba. Sabi ko nang nanginginig pero matatag. Bigyan mo ako ng clue. Matanda na ako. Ayokong mabigla. Kailangan ko konkretong bagay. Huminga siya ng malalim sa kabilang linya. Pumunta ka sa pinanganakan ko, Tay, bulong niya. Doon mo ako unang nakita. Doon nila itinago ang totoo. Hanapin mo ang pangalan ko. Doon. Naalala ko ang maliit na health center kung saan ipinanganak si Maria Clara kay Marta decades ago. Akmang magtatanong pa ako nang biglang nawala ang linya. Walang tono, tiktak lang ng oasan at hininga ko. Inilagay ko ang receiver ng walang lakas. Tiningnan ko ang pinto. May tukso akong sumilip ulit pero hindi ako lumapit. Noong gabing iyon nagdesisyon ako. Kinabukasan pupunta ako sa health center na iyon. Hindi na ako magpapahintay. Kinabukasan masakit ang ulo ko na parang binugbog pero matatag ang desisyon. Kakalabas ko lang ng banyo nang tumunog ulit ang gete. Sumilip ako sa bintana. Ang puti na kotse ni Julian, nakaparada na. Mas maaga siya sa usapan. Binuksan ko ang pinto. Lumitaw siya na perpekto pa rin, beige na polo, briefcase sa balikat at ngiti na calculated. Magandang umaga, tatay, sabi niya. Pasensya na po kung maaga. Naisip ko po kayo kagabi. Nag-alala ako.
Tumango ako ng matigas. Pumasok ka sa sala. Naupo siya sa harap ng litrato ni Maria Clara. Sandali niyang tinitigan at bumalik sa akin ng mata. Pagod na pagod po kayo, sabi niya. Ulit na naman po ang panaginip. Gusto ko sanang sabihing hindi panaginip, totoo yon. Pero alam ko na kung saan patungo ang usapan. Hallucination ulit. Tahimik lang ako. Seryoso po ako sa klinik bukas 3:00. Kailangan niyo po ng safe na lugar para makalabas ang sama ng loob. Na-reserve ko na po ngayon. Kung gusto niyo, ihahatid ko po kayo. Lalabas po ako ngayong umaga, sagot ko. May gagawin po ako. Ano pong gagawin? Tanong niya. Malambot pa rin ang boses, pero may bahagyang tigas sa dulo. Hindi ako sumagot. Alam ko kapag binanggit ko ang health center. Panunumbat niya ako. Ngumiti si Julian, pero hindi ang mata niya. Alam ko po marami kayong iniisip, pero hindi niyo na dapat gawin mag-isa ang paglabas-labas, sabi niya. Kamuntik na po kayong himatayin sa palengke, di ba po? Nag-alala lang po ako. Parang ama na nangangaral sa anak ang tono niya. Hindi manugang na nag-alala sa biyenan. Medyo nainis ako. Matanda na ako, Julian, pero hindi ako bata, sagot ko. Hindi ko po kayo kinokontrol, mabilis niyang sabi. Kaso kayo na lang po ang pamilya ko mula nang wala si Maria Clara. Kung may mangyari po sa inyo, iniwan niya ang sentence at nagbuntong hininga. Kung pipilitin niyo pong lumabas, ihahatid ko na lang po kayo. Tapos daan tayo klinik. Ang ihatid niya parang utos. Tiningnan ko siya. May parte sa akin gusto siyang kontrahin. May parte naman pagod na makipag-away. Sabihin ko na lang po mamaya, sabi ko sa huli. Gusto ko sanang mag-almusal ng tahimik. Tumahimik siya 1 segundo at tumayo. Sige po, ayokong pilitin kayo, sabi niya. Pero pag-isipan niyo po ang offer ko. Kailangan niyo po ng professional help. Hindi lang horror stories na nilalagay ng pamangkin niyo sa podcast niya. Kunot no ako. Ano pong ibig mong sabihin? Mabuti pong tao si Mateo, pero buhay siya sa mga eskandalo. Huwag niyo pong hayaang gamitin kayo bilang material. Minsan malabo ang hangganan ng katotohanan at drama. Lumabas siya pagkatapos. Nang isinara niya ang pinto, parang lumuwag ang bahay, pero mas malamig. Bigla na lang nawalan ako ng gana pumunta sa health center. Hindi sapat ang katawan ko ngayon para tumawid ng buong lungsod. Bandang tanghali, dumating ulit si Mateo. May dala siyang laptop at 2 bote ng soft drink. Tito, may bago po ako, sabi niya pagkaupo pa lang. Pero may hihingin po muna ako. May laptop pa po ba siya ni Maria Clara? Tumango ako. Nasa kwarto niya. Hindi ko pa rin binubuksan. Pwede ko po bang subukan? Tanong niya. Baka may email, note, something. Pumasok kami sa kwarto ni Maria Clara na halos hindi na nabubuksan. Amoy alikabok at lumang gamit. Sa ibabaw ng desk, nakasara pa rin ang itim na laptop. Nanginginig ang kamay ko nang binuksan ko ang takip. Pinindot ni Mateo ang power. Salamat at gumagana pa rin. Anong password niya noon? Bulong niya. Tiningnan ko ang framed photo niya na nakangiti. Hindi niya gusto komplikadong password, sabi ko. Sa phone niya gamit niya birthday ko. Sinubukan niya mga kombo ng pangalan ko at dates. Wala. Biglang may pumasok sa isip ko. Subukan mo ilaw sa loob ng puso, bulong ko. Tiningnan niya ako. Seryoso po, tumango ako. Iyon ang paborito niyang parirala mula pa bata. Tinipa ni Mateo. Umiikot ang loading icon at bumukas ang laptop. Hindi ko alam kung matuwa o matakot o pareho. Nagsimula kaming maghanap ng folder. May work files, boring na Excel, documents na hindi ko naintindihan. Hanggang nakita ni Mateo ang folder na personal, na may maliit na padlock icon pero walang password. May mga text at email copy. Tingnan niyo po to, sabi niya at binuksan ang file na, bakit ako natatakot? Sulat ni Maria Clara ang lumabas sa screen. Binasa namin ng dahan-dahan. Paano nagsimulang bawalan siya ni Julian na makipagkita sa mga kaibigan? Paano siya magalit kapag late siya, kahit ilang minuto? Paano niya check ang messages niya ng lihim? Tapos may pasyente na babae na, sa file na masyadong binibigyan ng oras ni Julian. May late night messages at sessions na hindi nakalagay sa kalendar. Malinaw ang sinabi ni Maria Clara. Nakulong siya. Tuwing nagrereklamo siya, binabaliktad ni Julian at ginagawa siyang guilty. Sobra ka, sabi raw niya. Parang tatay mo, tinuruan kanyang magduda sa lalaki. Sa dulo, may linyang gusto kong sumigaw. Natatakot akong mas pipiliin niyang iligtas ang reputasyon niya kaysa buhay ko. Diyos ko, bulong ko. Napipikit si Mateo. Seryoso po ito, Tito, sabi niya. Malakas na motive. Kung banta siyang i-report sa College of Psychologists o pulis,
babagsak ang career niya. Naalala ko noon sinabi niyang maghiwalay na sila at ako pa ang nagsabi. Mag-usap kayo ng mahinahon. Huwag madaliin ang desisyon. Nagtakip ako ng mukha. Nasusunog ang dibdib. Hindi lang po kayo ang may kasalanan. Sabi ni Mateo at hinaplos ang balikat ko. Walang nakakaalam kung ano sa isip ng iba. Ang may kasalanan ang nanakit. Bumalik kami sa sala na puno ng piraso. Sinimulan ni Mateo i-connect ang puzzle. Pangloloko, kontrol, aksidente na mali. Hapon kailangan kong pumunta palengke para bumili gulay. Inalok akong samahan, pero sabi ko kailangan ko ng hangin. Kadalasan nakakalibang ang ingay, amoy prutas at karne, sigaw ng tindera. Noong araw na yon hindi. Kakababa ko pa lang sa hagdanan ng palengke nang may huminto ako. Sa kabilang kalsada, malapit sa tindahan ng lugaw, nakatayo ang isang babae. Gray na jacket, buhok na kapusod, kaliwang kamay may nakatuping payong na asul. Tumigil ang puso ko. Iyon ang payong ni Maria Clara. Mukhang-mukha niya mula sa layo. Maria Clara, bulong ko. Itinaas niya ang kamay at nag-gesture ng maliit. Tinapik niya ng 2 beses ang relo niya. Iyon ang ginagamit niya noon kapag nahuhuli siyang umuwi mula sa extra class. Muntik mahulog ang plastik ko. Patuloy ang buhay ng tao sa paligid. Walang nakakakita sa kanya. May motor na dumaan sa gitna namin. Pagdaan niya, wala na siya. Natulala ako sa gitna ng kalsada hinihingal. Tiningnan ako ng tindero ng lugaw. Okay lang po kayo, Senor. Tatawid na po ba kayo? Pinilit kong ngumiti. Kinuha ang plastik at umuwi na nanginginig ang tuhod. Noong gabing iyon, nakaupo sa upuan kawayan, may message si Mateo. Tito, may nahanap akong info tungkol sa aksidente. Bukas ko po ipapaliwanag personally. Sa akin hindi ito simpleng banggaan. Tiningnan ko ang screen nang hindi alam kung matuwa o matakot. Sa labas, inuugoy ng hangin ang manipis na kurtina. Sa isip ko pa rin ang mukha ni Maria Clara sa palengke na may payong asul. Ano man yon, lalo akong naniniwala na hindi simple ang pagkamatay ng anak ko tulad ng sinabi ng pulis o ng malumanay na bersyon ni Julian. Kinabukasan maaga dumating si Mateo. Seryoso na seryoso ang mukha niya. Binuksan niya ang laptop sa mesa sala. Kinausap ko po yung kaibigan kong nag-intern sa pulis. Sabi niya. Nakita niya ang internal notes ng case. Sabi sa official report, solo vehicle accident, pero sa notes ng mechanic na nag-check ng kotse, may nakalagay na signs of tampering sa brake system. Paano po? Tanong ko nang masikip ang lalamunan. Parang may niluwagan o tinanggal na piyesa. Paliwanag niya. Hindi normal na wear and tear. Walang pruweba kung sino kaya wala rin nangyari. Nanginig ang balahibo ko. At ang airbag po. Dapat nag-deploy pero hindi gumana ang module. Patuloy niya. Pwede ring defect o sadyang pinatay. Kaya ko sinasabi dirty ang aksidente na to, Tito. Kailangan po nating pumunta ulit pulis. Pwede po, sagot niya. Pero kung puro hinala lang, lumang sulat at kutob, baka buksan nila saglit at isara ulit. Kailangan natin ng mas solid. Ano po yon? Malaman kung ano ang itinatago ni Julian. Marami siyang sikreto ni Maria Clara at ng iba. Tiningnan ko siya ng alanganin. Ano po plano mo, Mateo? Humugot siya ng hininga. May kaibigan akong janitor sa klinik ni Julian. Sabi niya minsan nag-iisa si Julian gabi, at may kwarto na bawal pasukin. Kailangan nating makita kung ano ang tinatago niya roon. Natakot ako, pero may kuryosidad na hindi mapigilan. Papasok ka talaga roon, bulong ko. Hindi naman gusto ko, ngiti niyang mapait. Pero kailangan po kung papayag kayo. Noong hapon na yon gumawa kami ng plano kasama si Diego, ang payat na janitor sa klinik. Pumayag si Diego na buksan ang side door kapag wala na tao. Hindi po ako sasama sa inyo sa taas, sabi niyang kinakabahan. Pag may nangyari, masama ako. Pero kung kailangan niyo lumabas agad, i-text niyo lang ako. Malamig ang kamay ko, pero tumango ako. Lumubog ang gabi. Ang klinik na Armona Interior, Yar Julian Herrera, clinical psychologist, ay nakatayong puti at parang inosente sa tahimik na kalye. Umakyat kami sa side stairs na itinuro ni Diego. Nakapatay ang ilang ilaw sa hallway. Ang hum lang ng aircon ang tanging tunog. Napuntahan ko na ito noon sa araw. Malinis na waiting area. Soft music, amoy essential oil. Gabi, parang iniwang set ng pelikula. Binuksan ni Mateo ang pinto ng opisina ni Julian gamit ang susi na ibinigay ni Diego. Katulad ba rin, gray sofa para sa pasyente, working chair, maliit na mesa na may tissue at maliit na orasan. Yung special room na sinabi ni Diego, nasa likod yan. Bulong ni Mateo at itinuro ang simpleng kahoy na pinto sa sulok.
Sabi niya archive ng clinical history at recordings. Nakasara at may susi. May clip at maliit na screwdriver si Metio. Saan mo natutunan yan? Tanong ko ng mahina. Kaibigan sa college, sagot niya. Wag po kayong mag-alala, tito. Katotohanan lang po ang hanap natin. Ilang minuto na parang isang oras sa akin. Sa wakas kumlik ang lock. Pumasok kami sa makipot na kwarto na puno ng shelves at filing cabinet. Sa maliit na mesa may lumang computer at ilang external drive na nakahanay. Kinuha ni Mateo ang itim na drive na may label, recordings, sessions, year isa tandang bawas 4. Andito na, bulong niya. Kinabit niya sa laptop niya. Lumabas ang folders na may dates, oras at kodes sa halip na pangalan. Madami po, sabi niya. Focus tayo after mamatay si Maria Clara. Nag-scroll siya hanggang 1 taon pagkatapos ng aksidente. Subukan natin to. Binuksan niya ang video. Ang kamera sa sulok ng opisina, medyo nakatihaya. Si Julian nakaupo sa kanyang upuan, nagsusulat. Sa sofa, naka-side view ang babae. Halos hindi kita ang mukha, pero pagkakakilala ko sa boses, nilamig ako. Madami akong beses na naramdaman na hindi ako talaga kasali sa pamilya ko. Sabi niya. Parang buong buhay ko invited lang ako. Mabait sila sa akin, pero hindi ako kamukha nila at hindi ko alam kung sino talaga ako. Ang tono, paraan ng pagbuntong hininga, galaw ng kamay, parang Maria Clara, hindi eksakto pero sobrang kamukha. Naalala mo ba kung kailan nagsimula yang pakiramdam? Tanong ni Julian sa video, mahinahon. Sa tingin ko mula pa bata, sagot niya ng walang ngiti. Alam kong adopted ako. Sinasabi nila, pero laging may hindi tugma. Petsa ng kapanganakan ko, kwento ng panganganak. Parang pinagdikit-dikit lang ang istorya ko. Nakafocus ako sa screen. Binilisan ni Mateo ang pagtingin. So nararamdaman mong hindi sayo ang buhay mo? Bod ni Julian. Tumango ang babae. Minsan naiisip ko may ibang pamilya talaga ako sa isang lugar at hindi ko lang alam pangalan nila. Maraming session ang pinanood namin. Sa isa, sabi ng babae ng kinakabahan na tumawa. Sinasabi ng parents ko ipinanganak ako dito sa Quezon City, pero minsan nagkamali nanay ko. Sabi niya sa maliit na klinik na halos sarado na ngayon. Agad niyang inayos pero nakalusot. Parang bumuka ang lupa sa ilalim ko. Maliit na klinik na halos sarado na sa lungsod na ito. Iyon ang pinanganakan ni Maria Clara. Hindi ko pa rin ramdam na bahay ko ito. Patuloy niya. Minsan nananaginip ako ng ibang babae na tinatawag akong anak sa ibang boses. Hindi ko alam kung panaginip lang o totoo. Pinatigil ni Mateo ang video. Ang kwarto parang lumiit lalo. Narinig niyo po, bulong niya. Sobrang coincidence. Humugot ako ng hininga at niyakap ang sarili. Ano sa tingin mo? Pwede niyang pinili ang pasyenteng ito kasi kamukhang kamukha ni Maria Clara o baka may iba pa, sabi niya. Pinatay namin ang komputer at inayos lahat. Isinara namin ang pinto ng maingat gaya ng pagbukas. Pakiramdam ko anumang ingay lilitaw si Julian. Bumaba kami at lumabas sa side door. Ang malamig na hangin sa kalye ay parang kalayaan. Noong gabing iyon hinatid ako ni Mateo. Pinaen niyang kumain ako bago umalis papuntang hospital kung saan may kaibigan siyang nurse para ibakop ang nakita namin. Bukas po ulit, sabi niya sa pinto. Nakasandal sa saklay niya kasi sumakit na ang paa niya sa dating tama. At please po, tito, kung may tumawag o kumatok, wag niyo pong buksan. Parang kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa sala na nakabukas ang lahat ng ilaw. Nakatingin sa pinto. Lumapit ulit ang orasan sa 12:00. 12:59 nakatayo na ako. Tumunog ang telepono ng eksakto. Binuhat ko bago pa mag-second ring. Tay. Boses ulit ni Maria Clara. Mas pagod na. Maria Clara. Tawag ko sa kanya sa pangalan. Ano ba talaga gusto mo sa akin? Pasensya na po kung natagalan. Sabi niya ng pagod ang tono na sumakit sa akin. Maraming bagay na humahawak sa akin. Ayaw niya akong pakawalan. Sino siya? Kahit alam ko na. Yung taong pinagkatiwalaan mo, sagot niya. Yung akala ng lahat mabuti. Tumulo ang luha ko. Sabi mo pumunta ako sa klinik kung saan ako ipinanganak. Bakit? Doon po nagsimula lahat. Bulong niya. Doon nila sinulat ang pangalan ko, tapos binura. Niloko kayo, tay. Niloko nila kayo tungkol sa akin. Hinawakan ko ang dibdib ko. Kung gusto niyo malaman kung sino talaga ang tumatawag sa'yo tuwing 1:00, pumunta po kayo roon kung saan niyo ako unang nakita. Nawala ulit ang linya. Dahan-dahan kong ibinaba ang receiver. Nakasandal sa dingding. Sa isip ko nagsasama-sama na ang piraso. Kakaibang aksidente.
Sulat, pasyente na hindi ramdam ang pamilya niya. Maliit na klinik, posibilidad ng illegal adoption. Noong gabing iyon nagbago ang hugis ng takot ko. Hindi na ako takot sa multo, kundi sa posibilidad na ang 40 taon ng buhay ko ay nakatayo sa malaking kasinungalingan. Kinabukasan hindi lang ako pupunta sa health center. Papapagsalitain ko kahit sino. Maulap at malamig ang umaga nang sumakay kami ni Mateo ng bus papuntang health center, La Esperanza, sa gilid ng Quezon City, kung saan ipinanganak si Maria Clara. Kaya niyo po ba talaga? Tanong niya habang nakahawak sa bar. Sobrang tagal ko ng tahimik, sagot ko. Kung hindi ko gagawin ngayon, hindi ko na gagawin kailanman. Bumaba kami sa makipot na kalye na maalikabok. Sa dulo may lumang building na kupas ang pintura. Nakasabit pa ang karatula, Health Center La Esperanza. Walang tao sa bakuran. Sa admission counter isang middle-aged na babae na naka-brown shawl at salamin. Nakalagay sa nameplete niya, Carla. Pasensya na po, lumapit ako. Andres Munoz po ako. Dito ipinanganak ng asawa kong si Marta noong dekada 80. Gusto ko pong makita ang birth records noon. Tiningnan niya ako at ngiti ng magalang pero medyo kinabahan. Hala po, ang tagal na niyan, sabi niya. Nasa likod ang mga records noon at hindi lahat napanatili ng maayos. May nasira sa tubig. Hindi po bale, makahintay po ako. Mabilis kong sagot. Humugot siya ng hininga. Sige po, samahan niyo na lang ako. Sinundan namin siya sa makipot na pasilyo hanggang maliit na kwarto na puno ng metal shelves, na puno ng brown folder na baluktot at amoy lumang papel at amag. Ito po yung dekada na yon, turo niya. Pero binalaan ko po kayo. Namatay na rin po yung doktor noon. Yar Walter po, mga ilang taon na. Parang may tumalab sa akin ang pangalan. Naalala ko siyang pahapyaw, lalaki na may salamin, malamig ang boses, mabilis ang kamay. Nagsimula kaming maghanap. Si Mateo ang kumukuha ng folder at binabasa ang dates. Pagkatapos ng ilang minuto, sabi niya, parang ito po. Parehong araw ng kapanganakan ni Maria Clara. May handwritten forms. Nakalagay ina, Marta Herrera, ama, Andres Munoz. Sa bilang ng sanggol, may isa. Pero may anino ng ibang numero na tinakpan. Matanda na ang tinta, mahinang sabi ni Mateo. Parang may ibang numero dati na binura. Nasunog ang lalamunan ko. Anong ibig sabihin nito? Lumapit si Carla at kunot-no. Hindi ko po masasabi, sagot niya. Hindi pa po ako nandito noon, pero noon daw, may bulong-bulungan tungkol sa doktor na naglalaro ng birth records. Illegal adoption daw po. Adoption. Ulit ko nang walang boses. Ganon daw po ang sabi-sabi, pero hindi napatunayan. Madali nilang nilibing ang mga ganon noon. Walang gustong maghanap ng gulo. Parang zoom ang ulo ko. May ibang panganganak din po ba noong araw na iyon? Tiningnan ni Carla ang ibang papel sa folder. Dito po sabi isa lang pero tingnan niyo po ito. Itinuro niya ang maliit na kode sa sulok at kakaibang tatsado. Mura-mura si Mateo. Sobrang weird po nito. Mga numero hindi tugma. Kailangan kong humawak sa mesa para hindi mahulog. Mga ilang taon na po, may lumapit na matandang mag-asawa na naghahanap din ng birth records galing dito. Dagdag ni Carla. Sabi nila adopted ang anak nila rito sa doktor na yon. Wala akong nakita sa official records. Puro maliit na notes lang. Umalis silang malungkot. Katahimikan ang bumalot sa kwarto. Pwede po bang photocopy? Tanong ko sa huli. Siyempre po, malumanay niyang sagot. Hintayin niyo lang po. Lumabas kami na may ilang photocopy sa kamay. Mas malamig ang hangin sa labas. Sa boss pawi tinitingnan ko ng paulit-ulit ang papel. Binyurang numero, kode, pirma ng doktor. Ang salitang adoption, umiikot sa utak ko. Tito, sabi ni Mateo ng mahinahon, malaki ang posibilidad na may tinago talaga nung araw na ipinanganak si tita. Sa tingin mo, may isa pang babi bukod kay Maria Clara. Bulong ko. Hindi pa po ako sure pero possible po at buhay na ang doktor. Tiningnan ko sa labas ang mga bahay na dumadaan. Sa loob ko sama-sama ang takot, galit at matandang lungkot. Paano ko hindi alam kung may dalawa pala akong anak? Nakauwi kami paglubog ng araw. Kailangan pang umuwi ni Mateo para yayos ang documents at recordings. Huwag po kayong magbubukas ng pinto sa hindi nyo inaasahan. Ulit niya bago umalis. Bukas ulit po ako. Nang umalis siya, lalo pang lumaki at nawalan ng tao ang bahay. Sinubukan kong magluto, pero hira akong maghiwa ng gulay. Bumabalik-balik sa isip ko ang health center. Yar Walter, mag-asawang umalis ng walang dala. Lumubog ang gabi, binuksan ko lahat ng ilaw. Normal na matipid ako. Noong gabing iyon, gusto kong walang sulok na madilim.
Pagkalipas ng 8:00, biglang may malakas na preno sa labas. Sumunod na kalabog ng motor sa sahig at sigawan. Lumabas ako sa beranda na parang sasabog ang dibdib. Sa dulo ng kalsada, nagtitipon ang kapitbahay sa paligid ng isang tao na nakahiga sa tabi ng nakatumba na motor. Nakilala ko ang jacket at bag. "Meteo!" sigaw ko. Tumakbo ako kahit nagrereklamo ang tuhod. Maputla siya, nakangiwi sa sakit. "Tito," bulong niya pagkakita sa akin. Biglang nawala ang preno. "Tinawag na po ba ang ambulansya?" Tanong ko nang umiiyak na. "Paparating na po," sagot ng kapitbahay. Baka nabali ang paa, pero gising siya. Hinawakan ni Mateo ang kamay ko. "Tito, please po, wag niyong mawala ang bag ko. Nandoon po lahat." "Sage, ingat," sagot ko. Hindi ako pinayagan sumakay, pero sinabi niyang kailangan ko raw maging safe. Umuwi akong nanginginig na may dalang backpack niya. Sa loob ng ilang oras nalaman kung may tinago talaga sa panganganak, at halos mamatay ang pamangkin ko sa preno na biglang nawala. Inilagay ko ang bag sa kwarto ko at naupo saglit sa sala huminga. Nagpalit ako ng damit, naligo ako ng mainit para maibsan ang nerbiyos. Basang-basa pa ang buhok ko. Pumasok ako sa dining room habang pinupunasan ang kamay ng maliit na tuwalya at natigilan. May nakaupo sa mesa na nakatalikod sa akin. Babae, buhok nakapusod simple, gray na jacket nakasabit sa balikat. Sa mesa 2 tasa ng tsaa, may usok pa ang isa. Natulala ako. Dahan-dahan siyang lumingon. Mukha ni Maria Clara, gaya noong huling taon bago siya mamatay. Walang sugat, walang dugo. Kalmado lang at medyo malungkot ang ekspresyon. "Tay," malambot niyang sabi. "Pasensya na po kung pumasok akong walang paalam. Hindi ko alam kung sisigaw ako o matutumba." "Maria Clara, ikaw ba talaga?" Nautarang tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. "Ano po bang gusto niyong ako?" Tanong niya. "Kung gusto niyo panaginip lang ako, pwede akong mawala. Kung gusto niyo totoo, mayupo ako rito." Kakaiba ang mga salita niya, pero puno na ang utak ko para pag-aralan. Nakikita ko lang siyang hinahawakan ang tasa gamit ang hintuturo at gitnang daliri sa hawakan. Hinangaan ng hinlalaki sa ibabaw, 2 daliri sa ilalim, pareho kay Maria Clara. Itinuro niya ang upuan sa harap niya. "Maupo po kayo, galing po kayo sa klinik, pagod kayo." Naupo ako na parang hinila ng invisible string. "Alam mo po ba ang tungkol sa klinik?" Tanong ko. "Marami akong alam," mabagal niyang sagot. "Niloko kayo, tay. May kinuha sa inyo at patuloy na nagsisinungaling ang pinagkakatiwalaan niyo." Tinitigan ko siya ng mabuti. Kamukhang-kamukha ni Maria Clara, pero may napakaliit na pagkakaiba sa paraan ng pagkunot-noo at titik. Baka ilusyon lang ng ilaw o ng mga taon. "Hindi ko maintindihan," bulong ko. "Ano ka ba talaga? Espiritu, guni-guni, ibang anak. Matanda na po kayo, wag niyo akong laruan." Sandali niyang ibinaba ang tingin at tiningnan ulit ako ng puno ng luha ang mata. "Ano man ako," sabi niya, "isang bagay hindi nagbabago. Kampi ko po kayo." Bahagya siyang lumingon sa pinto na parang nakarinig ng something. Hindi siya titigil hanggang matahimik ka. Biglang may malakas na katok sa pinto. Tok, 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 tok. Boses ni Julian mula sa labas. "Tatay, si Julian po. Nasa bahay po ba kayo?" Tiningnan ko ang babae. Nandoon pa ang upuan sa harap ko. Humatay pa ang tsaa. Tumayo ako nang natutumba. Dinala ko ang tsaa sa kusina nang nanginginig at halos mahulog sa lababo. Bumalik ako sa sala, huminga ng malalim at binuksan ang pinto. Si Julian sa harap ko, gusot ang buhok, nakabukas ang polo, mukhang nag-aalala. "Matagal po kayo," sabi niya. Nagalala ako. "Nasaan lang po ako sa CR?" Sagot ko ng malamig. Tiningnan niya ang buong sala na parang may hinahanap. "Mag-isa po ba kayo?" "Opo." Pumasok siya nang hindi inimbita. Tumingin siya sa dingding tapos sa litrato ni Maria Clara. "Nabalitaan niyo po ba ang tungkol kay Mateo?" Biglang tanong niya. Natigil ang puso ko. Anong nangyari? Kunwari hindi ko alam. Nabangga raw ang motor sa kanto. Paliwanag niya. Dumaan ako kanina at narinig ko ang kapitbahay. Sabi na wala raw ang preno. Nasa hospital na raw. Kahit alam ko na, ganon pa rin ang reaksyon ng katawan ko. "Nakita mo?" "Hindi na, nayakyat na raw," sagot niya. Ang mundo talaga, no? Yung mga taong masyadong nakikialam minsan, nakakatanggap ng babala. "Anong ibig mong sabihin?" Harap ko siya. Ngumiti siya ng manipis. "Wala naman po. General lang. Maupo po tayo." Naupo kami harapan. Humilig siya pasulong at pinagsalikop ang daliri. "Parang lumala na po ang kondisyon nyo." Diretsong sabi niya.
Nakakarinig po kayo ng boses. Nakakakita ng tao na wala. Ngayon aksidente si Meteo. Pwedeng related sa stress, kulang sa tulog, gulo ng isip. Hindi po ako nababaliw, Julian. Putol ko. May masasama nangyayari simula pa noon. Ulitin niyo na naman po ang tungkol sa aksidente ni Maria Clara. Humugot siya ng hininga. Tapos na po ang investigasyon ng pulis. Sabi nga ni Maria Clara sa akin, huwag kang maniwala. Sabi ko nang tumaas ang boses. Kumibot sandali ang mata niya, pero agad bumalik ang malumanay na ekspresyon. Yung sulat na nakita niyo ay galing sa batang babae na sobrang problema sa relasyon. Sabi niya. Pero wala na siya. Tayo na lang po. Pamilya tayo. Ang salitang pamilya, parang bitag. Wala na pong ibang gustong samantalahin kayo. Dagdag niya. Si Mateo halimbawa, buhay sa kwentong sensational. Gusto niyo po bang gawing isa pang karakter kayo? Natulala ako. May parte ng sinabi niya na parang tama. Pero may parte rin nakakalason. Kaya po tatay, patuloy niya habang nakatitig sa akin. Pinakamabuti po siguro kung pumasok kayo sa home for the aged. Maganda, may nurse, doktor. Ako na po ang bahala sa papel. Safe po ang ari-arian nyo. Basta po kayo magpahinga. Naalala ko ang sinabi ng babae sa mesa. Hindi siya titigil hanggang matahimik ka. Pag-iisipan ko po, mabagal kong sagot. Humugot siya ng hininga at tumango. Sige po, pero wag nyo pong patagalin. Hindi nyo na kaya ganito. Tumayo siya at inayos ang polo. Bago lumabas tinitigan niya ako ng matagal. Mahal ko po kayo, tatay. Sabi niya nang walang emosyon. Ayaw ko pong mawala kayo. Nang isinara niya ang pinto, natulala ako sa kinatatayuan ko. Ang mawala niya parang mawala ng tuluyan, kaysa maligaw. Noong hapon na yon may message si Mateo mula hospital. Picture ng paa niya may cast. Maputla pero nakangiti. Tito, chill lang, buhay pa ako. Sabi ng mechanic may niluwagan na tornilyo sa preno. Parang sadya. Parang sasabog ulit ang puso ko. May isa pang message. Nakuha ko po kontak nung mag-asawa na nagpunta sa health center na kinwento ni Aling Carla. Don Manuel at Doña Nora. Malapit lang po. Kung kaya nyo po, bisitahin nyo. Tumulong ako sa kanya mula rito. Sagot ko, pupuntahan ko. Simple ang bahay nila Don Manuel at Donna Nora. Kulay berde na kupas. Maliit na hardin ng paso sa harap. Pumunta ako hapon sa kay Tatsi. Hawak ng mahigpit ang folder ng photocopy. Si Doña Nora ang nagbukas, mukhang pagod, nakapanyoleta, mata nakadefensa. Opo, kayo po ba si Nora? Malumanay kong tanong. Andres po. Binigay niyo po address niyo sa Health Center La Esperanza. Agad kumunot ang mukha niya. Naiintindihan na po namin lahat noon. Mabilis niyang sabi. Wala kaming kasalanan. Simple lang kaming tao. Gusto lang namin ng anak. Simple lang din po ako, sagot ko. Gusto ko lang din ng anak. Pwede po ba akong pumasok saglit? Nagkatinginan sila ni Don Manuel na lumitaw sa likod niya. Buhok puro puti, nanginginig ang kamay. Sa huli binuksan nila ang pinto. Naupo kami sa sala. Inilatag ko ang photocopy sa mesa at binuksan ang folder na may pangalan ko. 40 taon na ang nakaraan. Sabi ko, dito ipinanganak ng asawa ko. Parehong doktor na humawak sa adopsyon nyo ang pumirma sa panganganak ng anak ko. Sa papel ko may binura at kakaibang nota. Gusto ko lang malaman kung yung babaeng ibinigay sa inyo ay may kaugnayan sa akin. Nagkatinginan sila. Nagsimulang manginig ang labi ni Doña Nora. Manuel, bulong niya. Isinara ni Don Manuel ang mata. Huminga ng malalim at nagsalita. Desperado po kami, sabi niya. Walang anak. May nagrekomenda sa amin ng doktor sa center na tumutulong sa mag-asawa na gustong magkaanak. Pumunta kami, nagbayad. Sabi ng doktor galing daw sa mahirap na babae na hindi kayang buhayin. Mas maganda raw sa amin. Walang pangalan. Hindi po. Sabi niya wag na raw magtanong. At sumunod kami. Tumulo ang luha ko. Nasaan to ngayon ang anak nyo? Tanong ko nang nababasag ang boses. Dito po sa amin, sagot ni Donna Nora. Valeria ang itinawag namin. Matanda na rin pero laging nalilito kung sino siya. Alam niyang adopted. Lagi niyang tinatanong ang pinanggalingan. Wala kaming sagot. Ang pangalan parang tumusok sa akin. Valeria. Ang pasyente sa recordings hindi sinabi ang pangalan, pero perpektong tumugma ang kwento. Pumunta po kayo sa health center. Dagdag ni Don Manuel. Baka yun ang kinwento sa inyo ni Carla, pero wala kaming nakita. Kaya dinala namin siya sa psychologist para sa kanyang problema. Mabait na psychologist, matangkad, edukado, sabi ni Donna Nora. Yar Julian Herrera. Masakit ang dibdib ko, pero inaasahan ko na.
Simula nung nakita niya sa balita ang tungkol sa asawa ng sikat na psychologist, kamukhang-kamukha raw ni Valeria, hindi na siya tumigil hanggang dinala namin kay Julian nang hindi namin alam na siya ang biyudo. Nung una gumaling siya, sabi ni Donna Nora. Tapos nagsimulang late umuwi galing session. Minsan basa, sabi nagtagal daw magkwentuhan. Kapag tinanong namin, nagagalit at sinasabi, hindi namin naiintindihan ang sakit niya. Nasa isip ko ang babae na may gray jacket, asul na payong, boses sa telepono at sigurado na si Julian ang nasa gitna ng lahat. Pauwi na ako. Malamig ang hangin ng hapon sa bintana ng taxi. Hindi na lang ako ulilang malungkot. Parang lalaking itinulak na lumaban. Noong gabing iyon bandang alas negatibo, 11 tumunog ulit ang lumang telepono. Tay, pagod ang boses na babae. Pagod na ako. Pinipilit niya akong tumawag pa rin. Sinasabi niya kung ano dapat kong sabihin. Sabi niya kailangan mong maniwala sa kanya o masisira ang lahat. Sino siya? Tanong ko kahit hindi na kailangan. Yung laging naka-impeccable polo at mahinang pabango, sagot niya. Yung nagsasabi na baliw ka na. Tumulo ang luha ko. Kung ganon, tigilan natin siyang mag-utos, sabi ko. Pero kailangan mong maging tapat sa akin. Gusto mo ba talagang tulungan ako? Mahabang katahimikan. Tapos sumagot siya nang nababasag ang boses. Natatakot ako, Tay. Pero, pagod na akong tumahimik. Binaba namin. Kinuha ko ang cellphone. Nanginginig ang daliri ko habang nagtatype kay Julian. Naisip ko na ang tungkol sa Home for the Aged. Bukas alas negatibo, 11 ng gabi. Pumunta ka rito, may mga papel. Gusto ko kaming dalawa lang at pipirmahan ko. Pinadala ko at huminga ng malalim. Hindi na ako maghihintay na dumating ang gabi sa akin. Ako ang tatawag sa halimaw sa sala ko. Kinabukasan masakit ang tiyan ko buong araw sa sobrang kaba. Hapon tumawag si Mateo mula hospital. Talaga po bang kakausapin niyo siya tonight? Raspy ang boses niya. Sagot ko. Sawa na ako sa kasinungalingan. Kung ganon, ay record niyo po lahat. Ilagay niyo ang phone sa record sa isang sulok. Kung mapapagsalita niyo siya tungkol kay Maria Clara, Valeria, Preno, adoption, mabilis makakagalaw ang police friend ko kapag may audio. Gagawin ko, pangako ko. Paglubog ng araw inayos ko ang bahay. Hindi linis, inalis ko lang sa sala ang maaring maging sandata niya. Inilagay ko ang cellphone sa bookshelf na nakarecord. Nakatago sa gitna ng 2 nobela. Dahan-dahan ang orasan papalapit sa alas negatibo, 11. 11 oras 5 minuto narinig ko ang motor ng kotse niya huminto sa harap. Sumilip ako sa kurtina. Puti pa rin. Lumabas ako bago pa siya makatok. Pumasok ka, sabi ko. Salamat po, sagot niya ng manipis ang ngiti. Pumasok siya. Iniwan ang briefcase sa sofa at tiningnan ang paligid na parang tinitiyak walang iba. Mas kalmado niyo po ngayon, sabi niya. Natutuwa ako. Dala mo ba ang papel? Tanong ko. Tumango siya. May inilabas na perpektong folder. Dito po ang special power of attorney. Paliwanag niya. Kapag binirmahan niyo, ako na po ang bahala sa lahat ng kailangan niyo. Residency, medical, pera. Wala na kayong intindihin. Kinuha ko ang folder, pero hindi ko binasa lahat. Nakita ko ang mga salitang representation, decision-making, assets. Kung pipirma ako nito, mabagal kong sabi, ibibigay ko sa iyo buong buhay ko. Mapagkakatiwalaan po ako, tatay, magalang niyang sagot. Pamilya tayo. Isinara ko ang folder. Magsalita tayo ng totoo. Kumibot ang mata niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Pumunta ako sa Health Center La Esperanza. Sabi ko diretso. Nakita ko ang birth record ni Marta. Sabi isa lang ang Bobby, pero may binurang numero na parang 2. At nakilala ko ang mag-asawang umampon ng bata galing doon mismo ng araw na yon. Manuel at Nora. Sabi nila ang anak nila, ipinanganak din noon, pasyente mo na ngayon. Sandaling tumigas ang mukha niya. Nanginginig ang kamay niya sa tuhod, pero malumanay pa rin ang boses. 40 taon na yon, Andres. Patay na ang doktor. Madali maghalo ang kwento ng tao. Valeria ang pangalan niya, putol ko. Sabi nila nung nakita niya sa balita ang tungkol sa asawa ng sikat na psychologist na kamukha niya. Hindi na siya tumigil hanggang dinala nila sa'yo nang hindi nila alam na ikaw ang biyudo. An interesting coincidence, sabi ko. Tahimik na mabigat. Alam ko pa sa inaakala mo. Patuloy ko nang nanginginig pero matatag ang boses. Alam ko ang pasyenteng hindi ramdam ang pamilya niya. Pinaghihinalaan niyang adopted sa klinik na halos sarado na. Alam ko na tinatago mo ang recordings niya. Nakita ko kayo sa video. Alam ko na pinaniwala mo siyang iniligtas mo siya. May ngiti na manipis na dumaan sa mukha niya.
So anong conclusion nyo? Tanong niya nang nakakok ang ulo. Na hindi aksidente na nawalan ng preno ang kotse ni Maria Clara. Bulong ko. Na sadyang hindi nag-work ang airbag, na may dahilan at paraan ka. Na kinokontrol mo si Valeria gaya ng pagkontrol mo sa akin. At ginamit mo ang pagkakahawig niya kay Maria Clara para laruin ang puso ko. Kung napagdesisyonan nyo na akong halimaw. Sabi niya nang nakatagilid ang ulo. Bakit nyo pa ako tinawag? Dahil may hindi mo pa naipaliwanag, sagot ko. Pinahirapan mo akong paniwalaan na baliw ako. Tawag, katok, manika na naglilipatan. Bakit? Para saan ang drama? Sa wakas nagyelo ang mata niya. Para tumahimik ka, sagot niya nang walang paligoy-ligoy. Para mag-isa kang mawalan ng kredibilidad. Para tingnan ka ng lahat na matandang nalilito at walang maniwala sa iyo kung magsalita ka tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat hinuhukay. Kahit tungkol sa pagkamatay ng asawa mo, tanong ko. Parang masama pakinggan ang salitang patay. Kalmado niyang sabi. Pinayagan ko lang na magtuloy-tuloy ang mga pangyayari. Pwede mag-fail ang kotse, pwede mabasa ang kalsada, pwede umiyak habang nagmamaneho ang babae. Kailangan ng pulis ng malinis na kwento. Binigyan ko sila. Nanginig ang kamao ko. Psychopath ka, sabi ko. Hindi mabait ang mundo sa mga alam ng labis, dagdag niya. Halos sumama rin si Mateo kay Maria Clara. Sayang, kalahati lang ang nawala ng preno niya. Tumaas ang ingay sa tainga ko. Akmang susugurin ko siya, pero eksakto noong sandaling iyon, may malumanay na katok ulit sa pinto. Tok, tok, tok. Sabay kaming lumingon. Huwag niyong buksan. Utos ni Julian at biglang tumayo. Gabi na, maraming weird na tao. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Nandyan siya para sa akin, sagot ko. Hindi para sa iyo. Lumakad ako sa pinto ng malambot ang tuhod. Hinila ng bagay na mas malakas kaysa takot. Sumilip ako sa mirilla. Nandoon siya, babae na gray jacket gray, buhok na kapusod, mata nagniningning. Tay, nilalamig ako. Gumalaw ang labi niya ng mahina. Buksan mo ako. Pinindot ko ang susi at binuksan ko ng buong buo. Pumasok siya papasok. Pumasok ang malamig na hangin ng gabi kasabay niya. Naramdaman ko si Julian sa likod ko. Matigas. Maria Clara, bulong ko. Tinitigan niya ako at bahagyang umiling. Ngiti siyang bahagya. Hindi po, sabi niya. Valeria ang pangalan ko. Parang tumigil ang oras. Boses niya medyo mas mababa. Galaw halos pareho. Naramdaman ko ang pag-atras ko. Tay, kambal kami ni Maria Clara nung ipinanganak kami. Mabagal niyang sabi. Pero ako ibinenta sa ibang pamilya. Lumaki ako sa bahay na hindi ko ramdam na sa akin hanggang nakilala ko siya. Bahagya niyang itinuro si Julian. Siya ang unang nagsabi na pareho ang dugo namin ng asawa niya. Tulo ang luha ko. Bakit hindi ka dumiretso sa akin? Tanong ko. Bakit lahat ng tawag, bakas, manika? Dahil sabi niya kailangan ganon. Sagot niya nang nababasag ang boses. Tinaran niya ako ng mga parirala, alaala, lihim. Sabi niya itinapon mo ako para kay Maria Clara. Dapat daw parusahan ka. Maniniwala ka lang sa katotohanan kung matakot ka. Tiningnan ko si Julian. Maputla pero nagniningas ang mata. Binigay mo sa kanya ang mga alaala namin, sabi ko. Sagot niya ng mayabang. Access ko lahat, laptop ni Maria Clara, phone, videos. Habang natutulog siya, nababasa at naririnig ko. Ang kapangyarihan nasa kayang magkontrol ng impormasyon. Tatay. Ginamit ko lang. Tiningnan ako ni Valeria nang tumutulo ang luha. Akala ko talaga iniligtas niya ako. Sabi niya, na may nakakaintindi sa akin. Ginawa niya ang DNA test gamit ang toothbrush ni Maria Clara at sakin. Sabi niya, tingnan mo, pinili ng tatay mo na itapon ka. Pinili niya ang kapatid mo at iniwan ka. Napuno ako ng galit. Kaya pumayag ako sa plano niya. Tawagan ka alas negatibo 1. Ilagay ang manika sa nitso. Pumasok labas sa bahay mo. Takutin ka, lahat sabi niya. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Mainit, totoo. Anak, bulong ko. Ikaw rin anak ko. Wala kang kasalanan sa nangyari. Tumindi ang iyak ni Valeria. Masama ang ginawa mo, pero mas masama ang pinaniwala sa iyo. Dagdag ko. Ang sweet ng eksena. Biglang putol ni Julian ng matalim ang boses. Mag-amang nagkita, para sa masamang paratangan ako. May kinuha siya sa briefcase. Isang syringe na may transparent na liquid. Tranquilo lang po, tatay, sabi niya. Sedative lang to. Matutulog kayo ng mahimbing. Bukas maniniwala, lahat na may biglaang episode kayo. Matandang delusional na natakot sa boses. Walang maniwala sa paratang nyo. Humakbang siya papunta sa akin. Umatras ako at natisod sa carpet. Lumagay si Valeria sa harap.
Huwag mo siyang galawin, sabi niya. Tabi ka, utos niya sa kanya. Kung wala ako, hanggang ngayon naliligaw ka pa rin kung sino ka. Kung hindi sa'yo, buhay pa si Maria Clara, sagot niya ng nanginginig. Biglang ang nangyari lahat. Sinugod kami ni Julian. Sinubukan ni Valeria kunin ang syringe. Nagkagulo sila. Nakita ko ang karayom halos tumusok. Tumingin ako sa paligid ng desperado at kinuha ang mabigat na plorera sa mesa. Walang iniisip, binagsak ko sa likod niya ng buong lakas ko. Nabasag ang salamin, natapon ang tubig. Nawalan siya ng balanse, nabangga sa gilid ng mesa at natumba malapit sa maliit na back door papuntang likod bahay. Nakahiga siya, umuungol, malayo na ang syringe. Nanginginig ako sa buong katawan. Yumakap si Valia sa braso ko. Nanginginig din. Sa labas nagsimulang sumigaw ang kapitbahay. May nagtatanong, Don Andres, okay lang po ba? Malayo narinig ko ang malakas na tunog ng sirena na papalapit. Noong gabing iyon unang beses nararamdaman kong nawala si Julian bilang anino na gumagalaw ng lahat sa likod ng kanyang ngiti at white coat. Unang beses nararamdaman kong sa amin ang kwento. Ang mga sumunod na araw ay halo ng pulis, ambulansya at salaysay. Hindi namatay si Julian. May nabali at sugat sa ulo pero gising siya. Pero ngayon maraming mata at tainga. Nakita ng kapitbahay siyang may hawak na syringe. At pinakaimportante, dumating si Mateo na nakasaklay na may kasamang batang pulis na kaibigan niya. Dala ang recording ng gabing iyon. Pinatugtog sa speaker sa sala. Boses ni Julian na umamin sa niluwagan na preno. Sa sadyang hindi nag-work na airbag. Sa pagmamanipula kay Valeria at plano na gawing baliw ako. Nakakasuka pakinggan pero tumatango ang pulis. Mentally noting bawat parte. With this, plus papers sa health center at salaysay ni Namang Manuel at Aling Nora, sapat na po, sabi niya. Hindi na siya makakaeskapo sa titulo niya. Ilang linggo pagkatapos, nagsimulang lumabas sa balita ang pangalan ni Julian. Kilalang psychologist, sangkot sa pagkamatay ng asawa at panloloko sa maraming pasyente. Sa inilalagay ang litrato niya at maliit na laawan ni Maria Clara sa sulok. Pinapatay ko ang tuwing nakikita ko siya. Ginamit ni Mateo ang contacts niya sa radyo at podcast. Gumawa siya ng special series tungkol sa kaso. Natakot akong gagawing circus, pero nung sinabi niyang pakinggan ko, pinakinggan ko. Hindi ito kwento ng multo, sabi niya sa isang episode. Kwentong ito kung paano gamitin ng isang tao ang sakit ng iba para kontrolin ang isip at buhay nila. Nakinig ako na nakaupo sa upuan kawayan na hawak ang frame ni Maria Clara. Matagal ang kaso tulad lagi, pero ngayon hindi na ako mag-isa. Tuwing tinatawag ako ng pulis para magsalaysay, si Valeria naupo sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Hindi agad-agad gumaling ang relasyon namin. Noon parang dalawang estranghero na pinagdugtong lang ng dugo at masalimuot na kwento. Minsan tinatawag ko siyang Maria Clara nang hindi sinasadya. Minsan tinitingnan niya ako na parang nagtatanong kung totoo ba lahat. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos, nag-uupo kami sa beranda. Malamig ang hangin ng Quezon City. Naririnig ang mga bata sa malayo. Noong bata ka ba, na-miss mo ba yung isang tao na hindi mo kilala? Biglang tanong niya. Opo, sagot ko nang hindi nag-iisip. Madaming beses na nanaginip akong may 2 anak ako. Nagigising ako na parang may kulang at pinapagalitan ko sarili ko na kesyo, kalungkutan lang yon. Ngumiti siyang malungkot. Ako rin, sabi niya. Nananaginip ako ng ibang tatay. Hindi si Tatay Manuel, ibang boses. Tinawag akong anak sa paraang sumasakit sa dibdib ko. Gaya ngayon. Nabasa ang mata ko. Pasensya na, bulong ko. Pasensya na kung hindi kita hinanap. Kung hindi ko alam na may iba pa akong anak. Hindi po kasalanan nyo. Umiling siya. Ang may kasalanan ang doktor na nagnakaw sa iyo ng anak at ibinenta sa iba. Tapos si Julian na naglaro sa ating lahat. Biktima tayo, Tay. Biktima tayo, sabi niya. Ang salitang tayo ay nagpainit sa dibdib ko. Ilang araw pagkatapos, pumunta kaming magkasama sa sementeryo. Pinilit sumama si Mateo kahit nakasaklay. Ako may dalang puting bulaklak. Si Valia, purple. Matagal kaming nakatayo sa harap ng nitso ni Maria Clara ng tahimik. Kamusta, Maria Clara? Sabi ko sa huli nang nanginginig ang boses. Pasensya na kung natagalan ko siyang dalhin. Nilunok ni Valeria ang laway at nagsalita ng mahina. Kamusta? Bulong niya. Hindi ko alam kung ate o bunso ang tawag ko sa'yo, pero salamat. Salamat kasi dahil sa'yo nabunyag lahat ng kasinungalingan. Dahil sa'yo nakita ko si tatay. Inugoy ng hangin ang dahon ng kalachochi sa ulo namin. Isinara ko ang mata at pinakawalan ang luha ng walang kahihiyan.
Ipinapangako ko, hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon. Bulong ko. Hindi ko na maibabalik ang buhay mo, pero mamahalin ko si Valeria gaya ng nararapat mula pa noon. Inilagay namin ang bulaklak ng magkadikit. May kinuhang litrato si Mateo sa likod namin. Dalawa sa harap ng nitso, pero walang sinabi. Sa bahay nagsimula akong magbago ng mga detalye. Binaba ko ang mga litrato ni Julian sa dingding. Inilagay ko ang mga litrato nila ni Maria Clara sa special album. Hindi ko sinira. Hindi ko buburahin ang parte ng buhay ng anak ko na kasama niya. Ayoko lang makita ang mukha niya sa mga dingding ko. Sa sala, sa tabi ng malaking litrato ni Maria Clara na nakatoga, naglagay ako ng bago. Ako, Valeria at Mateo, nakaupo sa upuan kawayan, nakangiti ng medyo nahihiya. Kung titingnan ng hindi nakakaalam, parang magpipinsan na magkamukha. Minsan natutulog si Valeria sa bahay. Kinukwento niya kung paano siya lumaki kina Mang Manuel at Aling Nora. School, fiesta na parang out of place siya. Kinukwento ko naman si Maria Clara noong bata. Takot sa dilim at paano kami nag-imbento ng ilaw sa loob ng puso. Hindi namin sinubukang punuin lahat ng butas. Hinayaan lang naming magkwento ng paunti-unti para masakit pa rin ang puwang pero kaya ng buhayin. Buwan pagkatapos, nang nakakulong na si Julian awaiting trial, isang gabi nagising ako ng walang dahilan. Sa ugali tiningnan ko ang orasan. 12:58. Dati kapag nakikita ko ang oras na yon, parang sasabog ang dibdib ko. Ngayon huminga lang ako ng malalim. Lumabas ako ng kwarto at naglakad sa pasilyo. Tahimik ang lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Nakapatay ang ilaw maliban sa isang lampshade sa sala. Mula sa guest room naririnig ang mahinang tunog ng radio. Tumawa si Valeria sa kinapanood niya sa phone. Maya-maya may message sa group chat na ginawa ni Mateo para sa amin tatlo. Pamilya. Tunog ng buhay, hindi ng multo. Natulala ko sa harap ng maindoor. Isang ikot lang ng susi na nakalok. Walang anino sa kabilang side, walang basa na bakas, walang malumanay na katok. Malamig na gabi lang, mas kaibigan kaysa kaaway. Tumunog ang orasan ng alas negatibo isa, isang kalampay, isa pa, tapos katahimikan. Ngumiti ako. Alas negatibo isa ulit, bulong ko. Hindi mo na ako natatakot. Bumalik ako sa kwarto, pero bago ko isinara ang pinto, huminto ako sa harap ng mga litrato sa dingding. Magandang gabi, Maria Clara, bulong ko. Magandang gabi, Valeria. Pinatay ko ang ilaw. Nababalot ng tahimik na dilim ang bahay. Hindi na nakakatakot na dilim, kundi dilim na pwede ng pakisamahan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, nakatulog ako nang hindi naghihintay ng tawag sa telepono ng alas negatibo, isa ng madaling araw. Kung nakarating ka hanggang dito, itype ang salitang kambal sa comment para alam kong isa ka sa mga nagdiyaga hanggang dulo. Huwag kalimutang i-follow ang page, i-like at i-share ang kwentong ito para mas maraming magtaka kung sino ang tumatawag ng alas negatibo, isa ng madaling araw. Salamat!